Good morning mga idol. Good morning. Ito na naman po tayo para muling magkasama sa may sandali nitong ating kwentuhan. At syempre mga idol, bago ang lahat, shout out muna sa inyo. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At syempre mga idol, hindi ko bangkitin isa-isa ang inyong mga pangalan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero ang talakayin natin sa paksa ng ating kwentuang ito ay may kaugnayan pa rin sa mga napapanahong issue tungkol dito kay Amy Marcos at saka dito kay Sara. Alam niyo ba, may mga lumalabas sa social media na itong si Sara ay parang ino-hostage niya itong si Amy. At ayon sa kanya, bibitawan lang niya ito kung may pababalik ni Amy ang kanyang tatay dito sa ating bansa. At ayon pa sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga tinalakay, na napanood natin sa kapwa natin vlogger sa social media, ang sabi niya, hindi ako magpapabalik sa aking ama, kundi ikaw. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa ibang bansa. So, yung nangyaring talakay ni Sara para kay Amy, nagsigawan yung mga follower at mga kalyado ni Sara na parang naiinsulto dito si Amy kung tutusin. Kasi bakit sinabi ni Sara na bibitawan lang niya si Amy kung mapapauwi dito ni Amy ang kanyang ama. At sa mga ganung pangyayari, hindi natin alam kung paano gagawin ni Amy na pauwi niya rito si Digong. Ganong unang-una, hindi nga ito tinanggap ng kanyang kapatid na mapauwi dito dahil alam ni Bongbong na wala siya magagawa dahil may nakasampang reklamo dito sa dating Pangulong Duterte. At ngayon, palibasa hindi kayang pauwi ni Bongbong yung kanyang ama, ito si Amy ang kanyang inaatasan magpauwi. Yan mga idol, sa nakikita nating pagtalikod ni Amy sa kanyang kapatid, unti-unti nang nagbubunga yung kanyang ginawa. At hindi man lang niya kasi una pinag-isipan at pinag-aralan ang kanyang magiging kalagayan sakaling tumalikod siya sa kanyang kapatid. Di ba? Tama? At ayon pa doon sa ibang napanood natin sa social media, ay itong mga Ilocano na kababayan ni Amy, tila parang nagalit sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtalikod dito sa kanyang kapatid. At sa darating na eleksyon, nagsalita ng mga Ilocano sa Ilocos Region na hindi nila dadalhin si Amy sa darating na eleksyon. At sa panig naman itong mga Duterte, tila ayaw rin sa kanya. At kaya nga sa siguro tinanggap ng mga ito para maging kasangkapan din siya sa pagpapabalik kay Duterte dito sa ating bansa. Kaya yan, unti-unti na nagkakabunga yung kanyang ginawang pagtalikod dito sa kanyang kapatid. Ngayon mga idol, kung kayo ang tatanungin, ano ang magiging sitwasyon kaya nito ni Amy dito sa kabilang partido? May mga ibang vlogger nga na nagsasabi sa kanilang pagbablog na ito di umano si Amy ay tila nagiging puppet nitong si Sara. At whether like it or not, magiging sunod-sunuran sa kanya ito dahil nga kapatid niya si Bongbong. At
siya ang kakasangkapanin itong kabilang panig laban dito sa kanyang kapatid. At yan na nga ang ginagawa ngayon, inumpisahan na siya. Hindi natin alam kung ano pa mga susunod na hakbang na ipagagawa sa kanya nitong si Sarah. Ngayon, ayon naman sa iba natin mga netizen na nakakapanood sa mga pangyayari, eh, wala raw ibang masisisi si Amy kundi ang kanyang sarili, which is tama naman, at deserve niya kung anong ipagawa sa kanya ni Sarah dahil kasi nga pinili niya yung ganyang landas. Tumaliwas siya sa kabila at pumihit siya dito sa kabila. Ngayon, kung tuluyang mai-impeach si Sarah at mawawala sa posisyon, makakaimpas siya sa pagkakatali ni Sarah sa kanya bilang puppet. Siyempre, pag wala na sa pagka-pangalawang Pangulo, ito si Sarah, wala na siyang power para atasan at tutusan itong si Amy. Pero kung hindi may impeach siya, si Sarah, mananatili siyang alipin ni Sarah. Diba, tama mga idol? Ngayon, eh, deserve naman niya lahat ng yan dahil siya pumili sa kanyang sistema. O, tinalikuran niya ang kanyang kapatid na yung kasabihan nga, ano man ang mangyari, kapatid ka, kapatid pa rin. Diba? Pero sa kanyang ginawa niya pagtalikod, eh, hindi natin alam kung kaya siyang tiisin ng kanyang kapatid sa ginagawang pang-ano sa kanya nitong si Sarah. Kaya lang, siyempre, siya mismo, baka magdalawang hiya na siya na lumapit sa kanyang kapatid dahil nga siya itong tumalikod. Diba, tama? Ngayon, kung ang pag-uusapan naman natin at tatanungin tungkol sa sistema ng mga nagawa sa larangan ng serbisyo publiko, tatanong nga rin yung mga ibang nagko-comment kung pagbabatayan daw yung serbisyo publiko, ano ba ang nagawa itong pangalawang Pangulo na bilang katuwang ng ating Pangulo. Kung susuriin natin at pagmamasdan natin, eh, mauubos na lang at matatapos ang termino nito sa paganyan-ganyan. Walang iniintindi kundi ang pagbabatikos, pagpupula sa kapwa, kabilang panig. Yung nga, sabi ng iba, nakikita daw nila yung butas ng karayom, pero yung butas ng palakon, hindi nila nakikita. At may mga nagsasabi pa nga na bago daw sana linisin nitong kabilang panig yung bakuran ng kabila, ay yung bakuran muna nila dapat ang kanilang linisin. Di ba? Tama? Yan naman mga idol, eh, napag-uusapan at napagkukwentuhan lang natin dahil sa sitwasyon na ating nakikita sa araw-araw sa social media. At yan eh, napapanahong mga issue. Ay sabi pa nga nung iba, itong ating Pangulo sa kasalukuyan ay tahimik lang pero tumatrabaho at marami ng mga naging accomplishment. Kaya nga ang tanong nila, itong kabila, ano ba ang naging accomplishment report nito? Kaya sabi nga nung iba, wala na raw ginawa ito si Sarah kundi mamasyal, puntahan ng kanyang ama at kung saan sa halip na magtrabaho para maging katuwang ng ating Pangulo ay iba ang iniintindi. Nananahimik na nga naman sa dahig itong kanyang ama, bakit pinagpipilitan pang ukil-kilin ang mga pangyayari at gustong mapabalik dito. Diba? Tama? Nagsasayang nga lang naman ng panahon, hindi lang panahon, pati pera na galing sa mga mamamayan dahil yung ginagamit niya sigurong pera, eh siyempre bilang pangalawang Pangulo siya, may budget. Di ba? Ngayon, dito sa impeachment na inilulunsad ng magkabilang panig ng nasa impeachment trial, eh sila hindi magkasundo. Oo.
May nagsasabing itigil ng impeachment, may nagsasabing huwag nang ituloy. Pero sa panahon ng mga pangyayari, marami ang mga nagrarally sa Senado tungkol dito sa impeachment. Kaya nga, nagiging magulo ang sistema ng ating bansa, kabi-kabila ang mga hindi magandang pangyayari dahil na rin sa kagagawan nitong kabilang partido. O, di ba? Pero ang ating Pangulo, wala kang maririnig na kung ano pa man tungkol sa mga nangyayari. Basta siya tumatrabaho ng simple at tahimik. Kaya nga, hinalintulad ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang ilog na malalim. Banayad ang kilos ng tubig, pero malalim ito. At itong kabila naman, isang bahagi rin ng ilog ang pinagbatayan na mababaw. Bakit? Malakas ang nagaskas ng tubig at maingay. Yon. Kaya ang tanong nga ng iba, kung kayo papipiliin, kaninong ilog kayo mamamaybay? Doon sa malalim o dito sa mababaw? Pero siyempre mga idol, sa literal na pangyayari, kung tatawid ka ng ilog, mas magandang tumawid dito sa mababaw. O dahil kasi, kaya-kaya mong depensahan ang sarili mo sakaling ano man ang mangyari. Hindi kagaya pag malalim at pinulikat ka, may peligro na malunod ka. Di ba? Tama? Hindi kagaya ng mababaw, lalo hanggang baybang lang yan, kahit di ka na lumangoy. O tatawidin mo yan, mamamaybay ka lang. Yung malalim, lalanguin mo talaga to para makatawid ka. Ganon. Pero sa talinhagang pangyayari, ganito ang sistema ng ating Pangulo. Malalim, tahimik, tumatrabaho. Di ba? Tama. At marami nang ipinakita naging accomplishment. Kaya nga ang tanong ng iba, paano itong kabila? Meron na ba silang naging improvement? Meron na ba silang naging accomplishment? Di ba? Kung susuriin natin at pagmamasdan natin, nauubos ang oras at araw na nagdadaan sa walang katuturan. Di ba? Ganon. Kaya balikan natin to si Aimee. Alam mo, sa totoo lang, itong ginawa ni Aimee pagtalikod sa kanyang kapatid, unti-unti na nagbubunga at baka sa bandang huli, mas matindi pa magiging bunga nito para sa kanya. Sample pa lang itong ginawa ni Sarah na inutusan siya, pabalikin yung kanyang ama rito. Sa mga susunod na araw at oras o panahon, hindi natin alam kung ano mga susunod na hakbang na ipag-uutos sa kanya. Hindi na kasi muna inisip na baka sa bandang huli kasangkapanin lang din siya dito sa kanyang kapatid. At yan ang nangyayari sa ngayon. Di ba? Kaya nga, yan, marami nagsasabi, deserve niya yan kasi siya may gusto niyan. Di ba? Ginusto niya yan, pagtiisan niya yan. Di ba? Kaya nga yung kasabihan na walang pagsisising nasa una, kundi laging nasa uli. At ganyan ang nangyayari dito sa ating senadora na si Aimee. Ngayon, balikan natin yung ibang mga gestikulasyon na sa darating na 2028 election, nangangarap na itong si Sara na siya ang uupo bilang Pangulo. Ngayon, ang tanong, sa tingin kaya niya, mananalo siya? Sa totoo lang, mag-single vote sila ni Bongbong. Ha? Huwag nang ihalo yung iba. Silang dalawa na lang mag-single. Pangulo sa Pangulo. Lala mo siya ng alikabok kay Bongbong. Bakit? Yung solid na mga Ilocano, hindi na siya ibuboto doon. Sigurado. Kaya lang naman siya nanalo dahil pati yung mga Ilocano, binoto siya. Pero kung hindi siya binoto ng mga Ilocano na yon, malamang iba ang naging vice president ngayon. Di ba? Kaya itong darating na eleksyon, ini-expect niya na siya ang uupo. Bomalabs. Bomalabs yan. Kasi nga, yung mga silent people na
nasa side ni Bongbong, tahimik lang din. Kung paano tahimik si Bongbong na pinatatakbo ang gobyerno, ganun din katahimik ng kanyang mga follower. Wala ka maririnig na kung ano-ano na kumukontra. Di ba? Ganyan. Kaya yan, magkakaalaman yan dito sa 2028 election. Kaya nga ang tanong ng iba, kung sakaling si Sara ang umupo, ano ang mangyayari sa ating bansa? Ang sabi ng ibang vlogger, baka raw pag si Sara ang naging Pangulo, walang magagawa ito matatapos ng kanyang termino, kundi puro mga pag-ihigante. Oo, kasi sa ngayon pa nga lang, nakikita na natin ang sistema. Di ba? Hindi pa siya nakaupo bilang Pangulo. Puro pati ko sa kabila ang kanyang ginagawa. Much more pa kaya kung siya na mismo ang Pangulo. At sabi nga nung iba, nakakatakot maging Pangulo si Sara, baka kasi yung sinasabi nga like father, like daughter. Di ba? Alam na ng mga tao kung ano naging palakad ng dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. At yung sistema nila sa Davao, gagawin yan dito sa buong bansa. At ginawa na nga ito ng kanyang ama. Kaya nga siya ngayon ay nandoon sa dahig, kinasuhan ng violation of humanity. Diba? Ganyan. Kaya sa darating na eleksyon, ngayon pa lang parang nangangampanya na ang ilan sa kanila. Oo. Kunyari, watak-watak sila, kagaya ni Bongo. Kumukontra na, kunwari dahil may balak ding tatakbo yan. Pero, yung mga nasa side ng Duterte, pag yan ang naging Pangulo o umupo sa pwesto, kawawa ang bansa natin. Kung paano tayo nalugbok nung panahon ni Digong, mauulit yun. Baka mas matindi pa. Kasi nga, yung mga ibang napapanood dati sa social media na tinatawag na tambalustos daw, ito si Romualdez, ang sabi nga yung tagapagsalita ng Kongreso, si di ba sabi niyang tawagin tambalustos, wag lang daw tawaging kawatan. Di ba? Binaras siya nung babaeng si tagapagsalita ng yan mga idol, hindi naman tayo bulag at hindi naman tayo bingi. Nasasaksihan natin sa pang-araw-araw sa social media at iba pang mga taga-media yung mga nangyayari sa kabilang panig at dito sa kabilang panig. Kaya nga, ang tanong ng iba, ano ang nagawa nitong kabila? Di ba? Kaya nga sabi nga may mga vlogger na nagsasabi, sinalal kayo ng taong bayan para magserbisyo at magtrabaho sa ating bayan. Pero ano ang inyong ginagawa? Di ba? Mas pinag-uukulan nyo ng pansin yung mga walang katuturan kaysa sa dapat mapatinabangan. Dapat katuwang sila ng ating Pangulo kung paano paunlarin itong ating bansa. Pero ano nangyayari? Diba? May sabi nga ng isang vlogger na napanood natin kayong gumagawa ng gulo, hindi ang ating Pangulo. Pero lahat ng kaguluhan, ibinubultun nyo sa ating Pangulo. Diba? Malimit nyo sabihin, bangag, adik. Wala namang mapatunayan. O sa panahon ni Duterte, pwede mo ba sabihin, bangag ka, adik ka? Wala pa nga bumabansag sa kanya ng ganun, nagpapatukhang na siya. Di lalo na siguro, kung sabihan mong bangag siya at adik. Di ba? Pero dito sa ating Pangulo, wala silang marinig, wala silang maano. Pero, sana naman, habaan pa ng ating Pangulo ang kanyang pasensya dahil kung gagamitin niya ang kanyang kamay na bakal para patanuin ang ating bansa, magagawa niya yan. Oo. Pero ayaw niya hanggat maaari. Pero sana naman, huwag na abusuhin. Kasi lahat ng kapasidad ng tao sa pagtitimpi may hangganan. Diba? Tama? Paano kung dumating ko sa punto na dumating na sa hangganan? Alalahanin nyo, kanyang ama, ganyan ang nangyari noon. Puro pagpapahinuhon,
puro ano. Pero nung napuno, ginamit na niya ang kanyang kamay na bakal, binaba niya ang batas militar. O, di ba? Although nasa konstitusyon natin na wala nang batas militar ngayon, pero nasa Pangulo pa rin yan. Nasa discretion pa rin niya yan. Kasi Pangulo siya eh. Kapag ang isang bansa malalagay na sa alanganin at sa critical na kalagayan, may karapatan ang isang Pangulo na ibaba ang batas militar. Kasi siya ang commander-in-chief ng ating hukbong sandatahan. Di ba? Yan na hindi iniisip nito kabilang panig. O, na pag naabuso ng gusto ang karapatan at kalayaan ng mga mamamayan dahil sa kanilang ginagawa, pati ng kalayaan ng Pangulo at karapatan, eh, pag ginamit ito, kanyang kamay na bakal, nandyan ang malaking pagsisisi ng ilan. Di ba, tama? Kaya huwag nating hayaan humantong pa sa ganun. Oo. Nilalalabi mong panahon para makipagtulungan kayo sa ating Pangulo upang mapaunlad itong ating bansa. Di ba? Tama? Babalikan natin si Aimee. Alam niyo, sa totoo lang, ito si Aimee, nakakaawa ang kanyang sitwasyon. Bakit? Eh, ayaw din sa kanya nitong kabilang partido. Oo, mapagkunwari eh. Tinanggap lang siya, pero may mga may dumilitaw na sa social media na hindi siya gusto nitong mga panig ng Duterte. Dahil duda sa kanya. Di ba? Kaya nga, eh, yan, siya may gusto niya, deserve niya yan. O, paano na? Anong gagawin niya? Kung sa utos ni Sara, na pabalikin dito ang kanyang ama. Magagawa kaya niya? Yan, subaybayan natin ang mga dating pang araw at panahon kung magtutupad niya yun. Kasi sabi nga ni Sara, kakawalan lang doon niya si Aimee kung mapapauwi ni Aimee ang kanyang ama dito. So, sa madaling sabi, hawak siya sa liig ni Aimee. Tama yung sabi ng isang vlogger, isa na siyang puppet. Isa na siyang puppet ng mga Duterte. Bakit? Ayun na nga, inutusan na siya. Oh. Yan ang hindi agad na pag-aralan at pag-isipan ni Aimee. Pero ang hindi rin alam nitong kabilang partido, total, nagdududa na rin lang sila kay Sara, kay Aimee. Hindi nila alam kung nagawa ni Aimee talikuran ng kanyang kapatid, much more pa kaya sila. Di ba? Pero hindi natin alam kung ano talaga nasa isip itong ating senadora na si Aimee. Pero sa darating na eleksyon, kung hindi siya magbabago at hindi siya pipihit, mananatili siya sa kanyang kalagayan, sa darating na eleksyon, nagbitaw na ang mga Ilocano na hindi siya dadalhin at iboboto. O, at maging ito si Sara, bumalap na to, nadalhin ng mga Ilocano. Ang tatanggaping boto na lang ito, pating Kabisayaan at mangilan-ngilan dito sa Metro Manila. O, pero sa kabuuan, si Bongbong pa rin ang magtatamo ng maraming boto. Dahil lahat halos panig sa kanya. Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? Kahit baluarte ng mga Duterte ang Mindanao, meron pa rin kapanalig ang ating Pangulo. Oo. Diba, tama? Pero mga idol, salamat ng marami at sinamahan nyo ko sa may nating kwentuang ito. Ha? At kung meron kayong mga comment tungkol dito sa ating pangalawang Pangulong Sara Duterte at ito kay Senadora Aimee, eh kayo na ang bahalang mag-comment sa baba. Eh ganyan na lang dyan kung anong comment nyo. Pero kasi malaking pagkakamali talaga ang nagawa ni Aimee Marcos sa kanyang kapatid. Bueno mga idol, nakamali. Paalam!